O ikaw, Lourdes, tigil-tigilan mo na ang pagpapaabot mo ng gabi sa ilog. Alam mo namang delikado ron. Ano po ba magagawa ko, Chang? Kung magpalaba yung amo ko, bultuhan. Ayaw pang pinapabukas-bukas ko yung natitira. Gusto nila tapusin ko lahat. Akala yata nila ang dali magkusot at magbanlaw. Siyempre, kailangan pang palu-paluin yung mga maong nilang pantalon para masiguradong malinis. Eh di agahan mo ang pagkuha ng gawain mo kung ganon. Buti po sana kung ganun kadali. May ugali po rin yung si Manang Mirasol. Magpapalaba kung kailan gusto tsaka anong oras. Lourdes, ako'y nagpapaalala lamang. Hindi naman natin alam kung anong nakatago sa ilog na yon. Tama ang Tiyang Lourdes. Kung ako ang masusunod, hindi na kita hayaang naglalaba ron mag-isa. Naiintindihan ko naman po kayo. Ayoko rin naman pong umabot ako rin ng gabi kaso kailangan talaga. Ayokong matulad ka sa nanay mo. Hanggang ngayon, hindi pa rin mawala-wala sa isip ko kung paano bigla na lang siyang nawala sa ilog na yon. Araw-araw, iniisip ko pa rin ang kapatid ko. Kahit ako nga po namimiss ko ang nanay. Kung sana nga lang sinamahan ko na siya noon, baka hindi siya nawala. Hindi ako naniniwalang nalunod si Marilu. Matindi ang paniniwala kong kinuha siya ng aswang ng tubig. Bakit naman? Hindi ba dapat matakot rin sila noon imbis na itago nila? Kasi nakikinabang sila sa aswang na yon. May mga paniniwala noon na kwento rin sa akin ng lola niyo noong panahong nabubuhay pa siya. Kapag nakipagsundo ang isang tao sa aswang, maaaring may kapalit ito sa tao na malaking benepisyo. Ano naman po kaya yun? Yan ang hindi ko alam. Siguro buhay ng tao ang kapalit ng magandang huli sa ilog. Alam ko mga kaluluwa nila kung ganun. Basta Lourdes, pinaalalahanan na kita ha. Bago sumapit ang dilim, umuwi ka na. Opo. Magandang araw po, Miss Ligaya, pati na rin sa listeners ng channel na to. Ako po si Ben, 57 years old at tubong Leyte. Naging libangan ko nang makinig sa mga kwento rito, pati na rin sa iba ninyong channel. Matagal-tagal ko rin pinag-isipan kung magpapadala ba ako rito dahil may karanasan din ang pamilya namin pagdating sa aswang. Nagdadalawang isip ako kasi hindi ko naman ito sariling kwento. Ang ibig kong sabihin, hindi naman sa akin nangyari ang lahat. Humingi lang ako ng permiso sa pamangkin ko na anak ng pinsan ko. Nakaiintindi kasi siya ng sign language. Pumayag naman siya kaya heto ako, nagkaroon din ng lakas loob. May gusto po sana akong i-confess. Ito yung mga bagay na nabigo akong sabihin sa kanila noon dahil na rin sa kondisyon ko. Isa akong person with disability. Pipi po ako. Kaya naman kahit gusto kong sabihin sa kanila ang mga bagay na nakita ko, ay hindi ko nagawa. Kasi wala namang ni isa sa kanilang nakakaintindi sa akin. Lumipas ng mga taon bago nila tuluyang naintindihan. Kaya po sa pamamagitan ng channel na ito ay hayaan niyo po akong ilahad ang lahat ng nalalaman ko. Bata pa ako noon, 12 years old ako at nangyari ang lahat ng ito. Higit 4 na dekada na ang nakalilipas. Nangyari ito sa pinsan ko. Bata pa si Ate Lourdes noon at Kuya Lorenzo nang kupkupin sila ng mga magulang ko matapos nilang maulila. Si Tita Marilu kasi, ang nanay nila, nawala sa ilog at hindi na ulit nakita pa. Ang tatay naman nila, tinamaan daw ng ligaw na bala kaya namatay. Ay Ben anak, gusto mo bang samahan ng Ate Lourdes mo sa ilog? Wala kasi siyang kasama roon. Libangin mo habang naglalaba. Wag na, Chang. Baka kapag sumama siya ron, kailangan ko pa siyang bantayan. Alam niyo namang hindi siya makapagsalita. Baka bigla siyang mawala ron. Hindi naman maliligo ang isang yan doon. Sa tabi mo lang naman siya. Bakit ba ayaw mong isama si Ben? Marunong naman niya makinig .
Inaalala ko lang naman po siya, kuya. Baka mapahamak siya doon o kaya asarin ng mga bata. Magiging mabait ka naman doon, di ba anak? Gusto mo bang sumama sa Ate Lourdes mo? Tumango ako kay nanay. Nung araw na yon, walang pasok sa eskwela. Gusto ko sanang mamasyal kaya naman nang tanungin niya ako ay umuo ako. Gusto kong makita ang ilog at tawagin niyo na akong weird, pero gusto ko sanang makita ang aswang ng tubig. Para malaman ko kung totoo nga ba talaga yon o gawa-gawa lang. Wala nang nagawa si Ate Lourdes nung gusto kong sumama sa kanya. Ay nako, sige na nga. Basta wag kang malikot doon, Ben, ha? Sa tabi dapat lang kita. Tumango lang ulit ako. Wala kasing nakaiintindi sa akin sa kanila kahit mag-sign language ako. Kaya naman puro tango, iling at kibit balikat lang ang ginagawa ko sa kanila. Narinig mo ang sinabi ng ate mo, Ben. Huwag kang magpapasaway roon. Aalis din ako at hindi kita pwedeng isama sa pupuntahan ko. Wala kang makakasama rito sa bahay. Gusto mo yon? Ako rin po aalis na. Pakiawan ng trabaho namin ngayon Ingat ka, kuya. Oo, ikaw rin. Bilin ko sa'yo ha. Huwag kang magpapagabi ron sa ilog. Oo na, kuya. Sige na. Alis na. Oh, mag-iingat ka, Lorenzo. Salamat po, Chang. Ano, alis na po ako ha. Alis na rin po kami ni Ben Chang. Kukunin pa kasi namin yung mga labahan kinaman ng Mirasol. Ah, si Ben ha? Ikaw ang bahala sa kanya. Opo. Tara na, Ben. Para maaga rin tayo makauwi. Nagtungo kami sa bahay ng amo ni Ate Lourdes. Isa kasi siyang labandera. Yon ang trabaho niya kasi high school lang ang natapos niya. Gusto pa naman siyang pag-aralin ni nanay at tatay sa kolehiyo pero umayaw na siya dahil nahihiya na raw siya sa mga magulang ko. Gusto niya raw kumita ng pera para makatulong sa amin. Alam mo, Ben, may ikakwento ko sa'yo ha. Pero wag mong sasabihin to sa iba. At sa bagay, hindi mo naman pala may ikakwento to sa iba kasi pipi ka. Ben, alam mo, may maniligaw kasi ako Napakagwapo. Nakilala ko siya ron sa ilog. Mangingisda siya. Kaya ayaw kitang isama dun kasi magkikita kami ron. Kitang-kita ko ang kilig sa mukha niya noon habang nagkukwento. Tila kumikislap ang mga mata niya sa tuwa at masasabi kong may gusto na siya roon sa lalaki base sa ipinakikita niya. Siguro mga isang buwan niya na rin ako nililigawan. Vicente ang pangalan niya. Sa tingin ko, siya na ang gusto kong makasama at maging asawa. Napakabait kasi niya tapos sobrang sipag pa. Alam mo ba, ang galing rin niya manghuli ng isda. Lagi siyang maraming huli kaya nga minsan may uwi akong pag-uwi ko. Binibigyan niya ako pang ulam natin. Kahit wala namang nakukuhang sagot sa akin si Ate Lourdes ay tuloy-tuloy lang siya sa pagkukwento. Maganda siya pero hindi pa nagkaka-boyfriend sa edad niyang 27 noon. Kaso ang problema, hindi man siya nagtatagal makipag-usap sa akin. Kung sa bagay, madaling araw pa lang nasa ilog na siya para mangisda. Pag umiinit na at tumitirik na ang araw, umaalis na siya. Kailangan niya pa kasing ibagsak ang mga huli niyang isda sa palengke. Ay, gusto ko sanang makasama siya ng matagal. Tapos, gusto ko na rin siyang ipakilala sa atin. Nag-sign language ako sa kanya at sinabing tama ang naiisip niya. Ay nako, Ben. Kahit anong kumpas ang kamay mo dyan, hindi ka rin naman maiintindihan. Ay, teka. Munti ka tayong lumampas kinaman ng Mirasol. Ikaw kasi. Tara, dito na tayo. Tumawag siya roon sa bahay na may kalakihan din.
Matanda nang nakatira doon at naiiwang mag-isa dahil nagtatrabaho ang mga anak. Hindi na raw kaya maglaba masyado kaya kinukuha si Ate Lourdes para maglaba ng mga damit nila. Sa lugar namin noon, mahirap ang tubig kaya naman sa ilog talaga naglalaba. Matapos niyang makuha ang mga damit ay umalis na rin kami para pumunta sa ilog. Sana nandun pa si Vicente. Para naman makapag-usap kami kahit saglit lang. Oh Ben ha, basta secret lang natin yun ha. Tapos huwag ka nga alis sa tabi ko kahit anong mangyari. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango ako sa kanya. Nang makarating kami sa ilog, maraming batang naglalaro at naliligo at may mangilang-ngilang nangingisda. Nakilala ko agad kung sinong lalaking tinutukoy niya. Doon kasi agad dumako ang mga tingin ni Ate Lourdes sa lalaking matangkad at matipunong katawan. Kagaya nga ng sinabi niya, gwapo ito at kayumanggi ang kulay. Nasa kabilang bahagi siya ng ilog at medyo malayo sa amin. Vicente! Nandito ako! Lourdes! Magandang umaga! Magandang umaga rin! Ano, marami ka bang nahuling isda? Marami-rami na rin. Teka, sino yung batang kasama mo? Ngayon ko lang siya nakitang isinama mo rito ah. Hindi kita marinig, Vicente. Pwede bang pumunta ka rito? Nakangiting tumango si Vicente sa kanya at lumusong agad ito sa tubig. Habang palapit si Vicente, halatang sanay na sanay siya sa tubig. Diretso lang siya at hindi na tumitingin pa sa nilalangoyan. Masyadong matuwid ang lakad niya sa mabatong ilalim ng ilog para bang kabisado niya ang bawat aapakan. Ben, halika rito. Gusto ko kayong magkakilala sa isa't isa. Oh, kapatid mo ba siya, Lourdes? Hindi. Pinsan ko siya, anak siya ni Tia Teresa ko. Medyo mahiyain lang pero mabait yan. Kumusta ka, Ben? Napatingin ako sa kanya at ngumiti ng pilit habang magka-eye contact kami. Napansin kong namumula ang gilid ng mga mata niya. Pipi si Ben, Vicente. Hindi siya nakakapagsalita mula pagkabata, pero nakakaintindi siya. Marunong din siya mag-sign language pero kami hindi. Ganun ba? Mahirap siguro yan, no? Ang dami mo sanang gustong sabihin pero hindi mo masabi. Huwag siya mag-alala. Darating din ang araw na maiintindihan din namin siya. Aaralin namin yung sign language kahit mahirap. Di ba, Ben? Tumango ako, pero hindi maalis ang tingin ko kay Vicente. Habang nakangiti siya kay Ate Lourdes, ay nakita kong bumuka ang bibig niya ng bahagya. At nakita kong parang may itim sa gilid ng ngipin niya. Hindi ko lang masigurado. Halika rito, Ben. Baka gusto mong makita yung mga nahuli ko. Hindi ako gumalaw. Sa halip, pumuesto ako sa tabi ni Ate Lourdes at bahagyang humawak sa laylayan ng palda niya. Nakita kong pagkakunot ng noo ni Vicente. Sandaling sumilip ang inis sa mukha niya bago niya tinakban ulit ng ngiti. Hala ka, Ben. Nahihiya ka ba kay Vicente? Huwag ka mahiya sa kanya. Sige na at sumama ka muna sa kanya ng saglit nang magkakilala naman kayo. Asikasuin ko lang muna yung labahan ko. O tara na, Ben. Yang pinsan ko ha, huwag mong aalisin yung paningin mo dyan. Oo, Lourdes. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman pababayaan tong pinsan mo eh. Kung gusto niya, tuturuan ko rin siya kung paano manghuli ng isda. O sige, ibalik mo na lang siya sa akin pag paalis ka na ha. Ben, sumama ka na muna kay Kuya Vicente mo. Huwag ka mahihiya o matakot sa kanya. Mabait naman siya. Wala akong nagawa kundi sumama sa lalaki kahit ayoko.
Marunong ka bang lumangoy, Ben? Ngumiti ako agad, kaya naman inilahad niya ang palad niya sa akin. Nagdalawang isip agad ako kung aabutin kong kamay niya, pero wala na rin akong nagawa kundi kunin yun kung ayaw kong matumba sa tubig. Nang dumapo sa kanyang kamay ko, ay napansin ko agad kung gaano kalamig ang balat niya. Dahan-dahan kaming naglakad ni Vicente palayo kay Ate Lourdes. Habang lumalalim ang tubig, mas ramdam kong lamig ng kamay niya. Hindi siya nagsasalita pero palingalinga siya sa paligid. Parang may hinahanap. Ako naman ay pilit na nagmamasid sa mga kilos niya. Hindi ko talaga alam kung bakit pero parang may mali sa kanya. Matalino ka sigurong bata, Ben. Oh, eto. Kita mo itong mga nahuli ko. Mga tilapia at hito. Madami yan kasi alam ko na kung saan sila nagtatago eh. Teka, gusto mo ba matutunan kung paano ko sila nahuli? Pero hindi pa rin ako bumibitaw sa lambat ng pagdududa. Itinuro niya ang isang parte ng ilog kung saan anya raw maraming isda. Napatingin ako sa kanya. Tumango ako ng marahan. Dahil kasi sa kondisyon ko, hirap akong makipagkaibigan sa iba, kaya naman lagi lang rin ako nasa bahay. Ben, gusto mo ba ng kaibigan? Ako rin gusto ko ng kaibigan kaso nahihirapan din ako. Mabuti nga nakilala ko ang Ate Lourdes mo siya lang ang natatanging hindi ko hinusgahan dito. Karamihan kasi sa tao, talagang hindi totoo Papanggap lang silang mabait pero sa totoo lang, marami silang nasasabi sa likod mo. Pero ikaw kung sakali mang maging kaibigan kita, wala ka naman sigurong masasabing hindi maganda tungkol sa akin parang ikaw yung klase ng batang makikinig lang hindi manghuhusga. Tumango ako pero ang hindi niya alam, mula nang makita ko pa lang siya, ang dami nang naglalaro sa isipan ko. Lumuhod siya sa tabi ko at tinapik-tapik ang tubig. Huli ka, tuturuan kita manghuli ng isda. Dito mo huliin, Ben. Tignan mo, pag ginawakan mo tong parte ng lambat na to, yan, dahan-dahan mo lang ilulubog. Ganyan huwag mong bibiglayin. Sige ngayon, dahan-dahan mong hilahin. Gusin mo parang binabalot mo ang ilalim. May mararamdaman kang gumagalaw. Sinunod ko siya. Nilubog kong lambat sa bahagi ng ilog na itinuro niya. Tahimik lang si Vicente habang nakatitig sa ilalim ng tubig. Parang may inaabangan. May naramdaman nga akong parang malikot sa ilalim ng lambat. Hinila ko pa at biglang gumalaw ang tubig at may mga huli ako. Yan! Kita mo! Marunong ka pala Galing mo naman, Ben! Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon ay parang natuwa ako sa narinig ko mula sa kanya. Ngayon naman, ituturo ko sa'yo kung paano lumangoy. Marunong ka naman sumunod Iwala naman ako sa'yo. Umiling ako. Takot ako dahil hindi talaga ako marunong. Hindi ko kayang ilubog ang buong katawan ko. Huwag kang matakot. Bahala sa'yo. Hawakan mo tong sanga sa gilid. Tapos, iunat mo lang yung katawan mo. Hindi mo kailangan lumusong kaagad Subukan mo lang. Sumunod ako. Hinawakan kong sanga at dahan-dahang inilubog ang sarili. Kinabahan ako agad nang hindi ko maramdaman ang ilalim ng paa ko. Yan. Ganyan lang. Tama yung ginagawa mo. Kapag hindi mo maabot ang ilalim, subukan mong tumalon-talon. Tingnan mo ko.
Dahil sa liit ko at hindi hamak na mas mataas siya sa akin, hindi naman siya lubog sa tubig. Lumangoy siya ng kaunti, pabalik-balik sa harapan ko. Kita mo? Kaya mo rin yan! Pinilit kong kumalma. Naramdaman kong sinusundan niyang bawat galaw ko. Hinawakan niya ang siko ko para suportaan ako habang lumulutang. O yan, marunong ka na oh. Unti-unti lang. Huwag mong bibitawan yung sanga hanggat hindi ka kumpiyansa sa sarili mong bumitiw ha. Tumango ako. Medyo nabawasan ang kaba ko. Pero ramdam ko pa rin ang lamig ng tubig at ang lamig ng kamay niya. Ang husay mo, Ben ah. Marunong ka nga sumunod. Tahimik pero marunong makinig. Alam mo bang bihira akong makakita ng batang katulad mo? Tumingin ako sa kanya. Ngumiti siya pero may kung anong bigat sa mga mata niya. O gusto mo ba ako maging kuya? Ba, hindi lang basta kaibigan ha. Kuya talaga. Hindi ka pa ba nagkakaroon ng kuya? May kuya naman ako, si Kuya Lorenzo. Ayon ang sagot na nasa isip ko. Ako? Wala akong kapatid eh. Bata pa lang ako. Iniwan na ako ng pamilya ko. Kaya ngayon, pag may nakikita akong katulad mo, parang gusto kong punan lahat ng pagkukulang sa buhay ko. Hindi ako kumibo, pero may humigpit na kaba sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung awa ba yung nararamdaman ko o takot. Ben, may mga bagay na hindi mo pa dapat malaman. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi lahat ng tao ay masama. Yung mga kagaya kong sinusubukan magbago. Napatingin ako sa kanya. Medyo lumayo ako. Kunwari, nag-ayos ng lambat. Pero ang totoo, gusto kong sukatin ang layo ko mula sa pampang. Huwag kang lalayo, Ben. Hindi ko gusto yung parang iniiwasan mo ako. Nagkibit balikat ako. Pero lumapit din ako muli dahil ayokong magduda siya na nagdududa ako. Ben! Vicente! Papalapit si amin si Ate Lourdes. Ay, eto na ang ate mo. Mabilis siyang tumayo at tinulungan akong bumalik sa pampang. Nang makalapit si Ate Lourdes, ay ngumiti siya kaagad sa amin. Ben, kamusta? Ayos ka lang ba? Marunong na siya manghuli ng isda. Medyo natuto na rin siya lumangoy. Marunong siyang sumunod. Talaga? Ay, ang galing mo, Ben. Mukhang magkakasundo talaga kayong dalawa. Dapat yata palagi kitang isasama rito tuwing maglalaba ako. Mukhang matutuwa ka rito. O paano ba yan? Sa Sabado na lang ulit, Lourdes ha? Kailangan ko nang umalis eh. Oo, sige. Salamat pala sa pagsama mo kay Ben kahit saglit lang. Walang anuman. Ay, ito nga pala ang mga tilapia. Malaki yan. Matataba pa. Masarap igata. Ay, salamat Vicente. May ulam naman na kami. Basta't meron akong huli. Ay meron ka rin iuulam. Naku, ikaw talaga. Sige na, kailangan mo na yatang umalis dahil tirik na yung araw. Oo nga eh. Ay sige, mauna na ako. O Ben, sa susunod ulit ha. Ingat kayo ng Ate Lourdes mo. Bantayan mo siya ha. Baka may ibang mangingisda pang bumantay dyan eh. Malalagot talaga sa akin. Tumango na lang ako. Habang nag-aayos siya ng mga gamit, napansin kong binibilisan ni Vicente ang kilos niya. Tumitirik na ang araw, sabi nga ni Ate Lourdes. Pero ako, hindi pa rin mapakali. Nakaalis na siya at lahat, sa kanya pa rin tumatakbo ang isip ko. Nasa tabi na lang ako ni Ate Lourdes noong mga oras na yon. Ano Ben, kamusta ang Kuya Vince mo? Boto ka ba sa kanya? Gusto mo ba siya para sa akin? Nag-sign language ako. Sinabi kong ayoko sa kanya at ang lahat ng bagay na napapansin ko. Nakakunot lang ang noo ni ate sa akin.
Salamat ha. Naiintindihan ko ang lahat. Pero sige, ipagpapalagay ko na lang na nagugustuhan mo siya base sa dami ng ikinumpas ng kamay mo. Mukhang nagkukwento ka ng kung anong ginawa niyo kanina. Ibale, nakita ko naman kayo mula rito. Nasihan kayong manghuli at lumangoy. Lumipas sa mga araw at linggo, lagi na akong isinasama ni Ate Lourdes. Ayos lang naman sa akin, pero ayoko talaga kay Vicente. Akala niya, gusto ko ron. Isang Sabado, hindi nanguhuli ng isda ang lalaki. Tinulungan niya si Ate Lourdes na maglaba kung ano-anong pinag-uusapan nila hanggang umabot sa usapang pamilya. Kung hindi mo mamasamain ang pagtatanong ko, ano nga pala nangyari sa pamilya mo, Vicente? Sabi mo kasi mag-isa ka na lang ngayon. Bata pa lang ako nung maulila ako eh. May demonyo kasing pumatay sa tatay ko. May pinagbabaril siya. At alam mo ba kung saan? Dito. Sa ilog na to. Totoo ba? Ang nanay mo? Isinunod siya. Yalatang walang balak tigilan ng pamilya namin eh. Binaril din niya nanay. Nakakalungkot naman. Parehas pala tayong maagang nangulila. Parang parehas sa parehas pa nga ang nangyari. Nanay ko naman nawala dito sa ilog. Sabi nila nalunod pero iba naman ang sinasabi ng iba. Kinuha daw si mama ng aswang ng tubig. At ang tatay ko naman, pinaril din. Hindi ka man lang ba naghahanap ng hustisya? Siyempre naghahanap ako ng katarungan para sa mga nangyari sa kanila. Araw-araw kong pinapanalangin na sana yung bumaril sa tatay ko. Patay na rin. O hindi kaya mangyari din sa kanya yung ginawa niya sa tatay ko. Sana barilin din siya hanggang sa magkalasog-lasog ang katawan niya at pumutok ang ulo. Grabe ka naman pala. Alam mo, kung makikilala ko lang talaga siya, ako mismo ang gagawa nun sa kanya. Seryoso ka ba? Handa kang dungisan ng sarili mong mga kamay para sa hustisya? Oo naman, makaganti lang ako. Kapag dumating yung araw na makita mo siya, baka hindi lang dugo ang matugisan sa'yo. Baka pati konsensya mo, kaluluwa mo. Ayan, mawala. Ano naman kung mawawala yun? Wala rin naman sila. Wala rin namang natira sa akin kundi galit. Ganyan na ganyan din ako dati. Yung galit, lason talaga yan. Hindi mo mamamalayang unti-unti kang sinasakal. Hanggang sa isang araw, ikaw na yung demonyo. Ikaw ba? Wala ka bang balak magiganti sa pumatay sa mga magulang mo? Paano kung aminin ko sa iyo ngayon na nagawa ko na? Pero hindi pa ako tapos. Kasi hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang galit sa dibdib ko. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakaganti ng doble. Masigit pa. Pero minsan, sa tuwing tinitignan ko yung mga kamay ko, para bang may bahid pa rin ang dugo ng nakaraan. At hindi ko na alam kung para kanino ba talaga yung paghiganti ko. Para sa kanila o para sa sarili kong pagkasira. Mukhang matindi yung galit mo. Sobra, Lourdes. Sobra-sobra ang galit ko. Dahil hindi man lang naaawa ang lalaki na yun para sa batang ako. Pinatay niya ang mga magulang ko. Pero katangahan niya na lang na binuhay niya pa ako. Kasi ako magsisilbing alaala ng kasalanang ginawa niya. Ako ang magiging mukha ng paghiganti. Handa ka rin bang pumatay para lang makapaghiganti? Hindi ako papatay, Lourdes. Pero maninira ako ng buhay. Anong ibig mong sabihin? Magiging bangungot ako sa buhay nila. Mabubuhay silang inasusuklaman ako. Nakakatakot ka naman. Hindi mo kailangan matakot sa akin, Lourdes, ha? Kung wala ka namang nagawang kasalanan. Siguro ipahin na lang natin yung usapan na to. Tirik na yung araw. Hindi ka ba aalis? Alis na. O siya, magkitan lang tayo ulit, ha? Sige, Vicente. Mag-iingat ka. Halatang hindi na komportable si Ate Lourdes sa naging usapan nila. Kitang-kita ko yun sa kanyang mukha. Nang makaalis si Vicente, ay tumingin siya sa akin. Mabuti pa siguro umuwi ka na, Ben. Masyado nang mainit dahil tanghaling tapat na.
Baka abutin pa ako ng gabi rito sa dami ng pinapalaban ni Manang. Kaya mo bang umuwi mag-isa? Tumango ako sa kanya. O sige, mag-iingat ka. Umuwi ako sa amin. Tanghaling tapat, naabutan kong nag-iinom si Kuya Lorenzo at si Papa Goryo. Kakauwi lang nito galing Maynila. Doon kasi nagtatrabaho si Papa. Mabilis akong yumapos sa kanya. Oh, Ben. Iniwan mo ang ati Lourdes mo sa ilog. Tumango ako. Ay nako, ako'y may nababalitaan dyan kay Lourdes. Sabi ng mga kakilala kong mangingisda may maliligaw raw sa kanya loon sa ilog. Talaga yung batang yon. Hindi man lang ipakilala sa atin. Totoo ba yun, Ben? Ikaw ang lagi kasama ng ate mo, ah. Totoo yun, Lorenzo. Dahil paminsan-minsan nagkukwento yung si Ben sa akin. Sinusulat niya sa papel tapos pinapabasa niya sa akin. Sabi niya, may nanliligaw daw kay Lourdes pero ayaw niya raw doon. Talaga? Bakit ba ayaw mo sa kanya? Ay, mabait naman daw sabi ni Ben. May kakaiba nga lang daw siyang nararamdaman doon sa lalaki. So talaga bata ka. Protective ka rin sa ate Lourdes mo. Hayaan mo, kapag sinaktan siya nun, igaganti natin. Tumango ako. Lumipas ang maghapon, hindi pa rin nakakauwi si Ate Lourdes. Hanggang sa sinakop na ng dilim ang kalangitan. Sina Kuya Lorenzo at Papa ay nagiinom pa rin. Mga lasing na. Tampay, Chong! Kampay! Goryo! Teresa! May naluluro sa ilog! Kinagat ang binti! Para si Lourdes yata yun! Ano? Sanali? Ah, Diyos ko, tara na! Sinasabi ko na nga ba't hindi dapat nagpapagabi ang isang yun sa ilog Napakatigas talaga ng ulo. Nagkatinginan si Kuya Lorenzo at si Papa. Agad na bumagsak ang mga bote ng gin sa lupa. Tila nawala ang lasing sa katawan nila sa narinig na balita mula kay Mang Roger. Mabilis ang bawat takbang namin. Hindi na nag-uusap. Puro hingal at yabag ng tsinelas sa batuhan ang maririnig. Si Mama, palahaw na ng palahaw habang sumusunod sa likod. Mang Roger, sigurado ka bang si Lourdes yun? Hindi ko rin sigurado. Pero siya lang naman ang nakita ko rin kanina na naglalaba. Ay, bilisan niyo! Dalian niyo! Diyos ko, sana hindi si Lourdes. Sana hindi siya. Pagdating namin sa gilid ng ilog, siksikan ang mga tao. May ilan pang pasigaw-sigaw, may mga batang umiiyak at ang ilan ay nakatingin lang na parang tuod. Sumiksik si Kuya sa gitna, hawak ako sa braso, kasunod si Papa at si Mama. Nang makita kong babae sa gitna ng kumpol ng tao, napakapit ako sa likod ni Kuya. Hindi yon si Ate Lourdes. Hindi yan si Lourdes. Ay, Diyos ko. Hindi nga. Hindi si Lourdes yan. Nakahandusay ang babae sa putik. Basang-basa at balot ng lumot ang damit. Punit ang saya sa may baywang. Maputlang balat, kulay kaliskis ng isdang tuyo. At ang kaliwang paa niya ay wala na. Parang kinagat, hindi pinutol. Paikot ang punit, may nakalawit pa na litig. Nangingitim ng paligid ng sugat. Kita sa mga mata ng mga tao ang takot at pagsusuka. Mukhang umaatake na naman ang aswang ng tubig. Yung nagaan yung malalaking isda. Ay, Diyos ko po. Sabi ko na nga ba'y hindi ligtas ang gabi sa ilog. Isa na naman to. Ganito yung nangyari sa anak ni Cardo noon. Kinagat din sa paa.
Wala ring nakakita kung paano, basta na lang lumutang sa tubig. Ang ina, nasa si Lourdes. Umiikot ang tingin ni Kuya. Sinusuyod ang lugar. Hinanap niya sa bawat mukha ang kapatid niya. Ako rin, hinahanap ko si ate sa kumpol ng mga tao. Ano ba, Vicente? Bitawan mo nga ako. Ang daming tao. Ano meron? Lumingon ang lahat. Mula sa gilid ng kakahuyan, papalapit si Ate Lourdes. Tumatawa pa. Kasama si Vicente, hawak siya sa braso. Parang wala silang alam sa nangyayari sa paligid. Lourdes! Puta! Sumugod si Kuya Lorenzo. Hindi man niya tinulak si Vincent, ay hinablot naman niya agad si Ate Lourdes palayo rito. Napigtal ang tsinelas ni Ate Lourdes. Napasigaw siya. Kuya Lorenzo, ano? Aray! Tumama ka sa akin ngayon din. Hoy! Anong ginagawa mo sa kanya? Huwag kang mangialam, hayop ka! Hindi na nakapagsalita si Vicente. Naningkit lang ang mga mata niya habang tinuturo kami. Pero hindi na rin siya lumapit. Bit-bit ni Kuya si ate. Kasunod naman si Papa na halatang nanlilisik din ang mga mata. Ay, mabuti't buhay ka, Lourdes. Akala namin ikaw yung bangkay. Bangkay? Ayan, Iya. Hindi mo ba nakikita? Kanina pa pinagkakakuluhan yan. Wala ka man lang kaalam-alam sa mga ka ba nanggagaling, ha? Diyos ko, ano nangyari sa kanya? Ayan. Kaya sinasabi namin huwag ka magpapagabi dyan sa ilog. Hindi mo alam ang panganib. Anong ginagawa mo ron ha? Kasama pa yung lalaki niyan. Si ate, tahimik lang. Parang ngayon lang niya napansin ang bangkay. Tumitig siya sa patay. Napakapit siya sa braso ko. Nanginginig ang kamay. Hindi ko po alam. May ganito na palang nangyari. Lourdes, matagal na. At baka ikaw na ang susunod kung hindi ka mag-iingat. Tahimik si Vicente. Nakatayo lang sa gilid. Nakapamulsa pero hindi umaalis ang tingin kay Ate Lourdes. May kung anong ngiti sa labi niya. Tipid pero malamig. Hanapin ko ang aswang na yan at papatayin. Bago niya pabiktimahin ang kapatid ko. Sa tingin mo, kaya mo? Bakit? Ikaw nga kaya kong patayin dito mismo eh. Kuya, ano ba? Tumigil ka nga. Mabait naman si Vicente. Hindi tayo sigurado, Lourdes. Huwag kang basta-basta nagtitiwala sa kung sino-sino. Yan ang ikakapahamak mo. Tumigil na nga kayong dalawa. Umuwi na tayo. Maya-maya na lang at nandito na ang mga pulis. Nagsiuwi na kami pero habang pabalik sa bahay ay walang tigil ang paninermo ni Kuya Lorenzo kay Ate Lourdes. Gusto niyang palayuin ito kay Vicente at yun din ang gusto kong mangyari. Matagal bago namatay ang nangyaring yon sa lugar namin. Si Ate Lourdes bigla na lang nalungkot. Dahil sa mga sumunod na Sabado, hindi na nagpapakita si Vicente sa kanya. Sinasamahan ko siya pero lagi lang siyang tuliro sa ginagawa. Hindi niya rin maiwasang sisihin si Kuya Lorenzo. Tingin niya kasi si Kuya ang dahilan kung bakit biglang hindi nagpakita si Vicente. Ayaw niya na yata sa akin, Ben. Baka kasi akala niya ayaw ni Kuya sa kanya. Nagkibit balikat ako. Nasasaktan din naman akong nakikita siya na malungkot. Kung ayaw niya na sa akin, wala naman akong magagawa. Nagpatuloy ang mga ganong araw para kay Ate Lourdes. Hanggang sa unti-unting nakababawi na rin naman siya. Isang Sabado, yamot na yamot siya. Tanghali na nagpalaba ang amo niya at gusto ring matapos sa araw na yon.
Nagdadabog siyang umalis ng bahay. Hindi ko alam kung nangaasar ba si Manang Mina sa loan mo eh. Sukat ang haling tapat magpapalaba. Hayaan mo na, ganun talaga kapag tumatanda na. Hindi mo maiintindihan ang takbo ng utak. Ay, sige na. Lumakad ka na at nang matapos ka na rin agad. Sana matapos ko din to agad. Sige na ho, alis na ho ako. Hindi na ako pinasama ni Mama sa kanya dahil mainit na rin at masakit sa balat. May silungan naman doon pero pinili ko na ring huwag sumama. Nakipaglaro na lang ako sa mga bata sa labas namin. Nang maghapon, bumalik na rin ako sa bahay. 7:00 ng gabi nang mapansin naming wala pa ang Ate Lourdes at nakauwi na si Kuya Lorenzo galing sa trabaho niya. Hanggang 8:00 na, wala pa rin si Lourdes. Ito kasing si Mirasol eh. Ay, Ben anak, sunduin mo nga tong Ate Lourdes mo. Baka na paano na yun doon. Tumango ako. Naglakad ako papuntang ilog. Madilim na. Tanging ang ilaw lang ng buwan ang siyang nagsisilbing gabay sa daan. Wala akong dalang flashlight pero kabisado kong daan papunta ron. Tahimik ang paligid pero may malamig na hangin na sumasalubong sa bawat hakbang ko. Parang masama ang kutob ko. Nang makarating ako sa gilid ng ilog ay wala akong nakitang tao. Nilibot ng mga mata kong paligid tapos napansin kong may bumubula sa gitna ng tubig. Parang may gumagalaw sa ilalim. Pumurap ako. May anino ng malaking isda. Hindi ordinaryong isda. Sa kabilang gilid, sa dakong malayo, ay nakita kong naroon si Ate Lourdes. Maghapon mo akong pinaglabada. Ayaw mo akong pagpahingahin eh. Ikaw kaya maglaban ng ganito kadilim? Ano yun? Bakit parang may bumubula sa tubig? Napatago ako sa likod ng damuhan. Nanlalaki ang mga mata ko sa nakikita. Isang malaking isda ang patungo sa kinaroroonan ni Ate Lourdes. May tao ba dyan? Biglang umaho ng isang bagay mula sa ilalim ng ilog. Malaki, maitim, makintab ang balat. Para siyang buwaya sa laki, pero hindi ito buwaya. Saka ko nakitang may braso at mukha. Tao. Tao na may kaliskis. Bigla nitong hinawakan si Ate Lourdes sa paa. Ano klaseng nilalang ka? Bitiwan mo ako! Ano ginagawa mo? Hindi ako makagalaw. Hindi makasigaw. Wala akong boses. Hindi ko siya matawag. Hindi ko siya malapitan. Wala akong magawa. Nanginginig ako habang nakatago sa talahiban. Akala mo ba makakaligtas ka? Dahil sa pamilya mong inutil! Dahil sa tatay mong demonyo! Ikaw ang magbabayad sa kasalanan niya! Hindi ko alam yung sinasabi mo! Bitiwan mo ako! Lahat ng dugo niyo! Marumi! Ikaw ang kabayaran! Kahit tagal kong hinintay ang pagkakataon na ito! Ang masira ang buhay ninyong lahat! Napaluhod ako. Nanlalamig ang mga kamay ko. Pilit kong sinara ang mga mata ko pero naririnig kong lahat. Ang tunog ng damit na pinupunit, ang iyak ni Ate Lourdes, ang pagkiskis ng mga balat. Wag, tama na! Babalikan ko kayo lahat! Hindi ako matatapos sa paghihiganti hanggat hindi ko nasisira ang buhay ninyo! Tulad ng ginawa ng tatay mo sa pamilya ko! Maawa ka! Maawa ka sa akin!
Bakit ako maawa sa iyo, Lourdes? Kung ang tatay mo nga, hindi naawa sa akin noon. Pinarin niya ang nanay ko sa harap ko mismo! Hindi ko alam sinasabi mo! Wala ka talagang alam! Nahiya ka! Kaya dapat lang sa'yo itong gagawin ko! Wag! Please, maawa ka! Umalingaw-ngaw ang iyak ni ate sa paligid. Kitang-kita ko kung paano siyang dinahasa ng taong mukhang isda. Pagkalipas ng ilang minuto ay bumalik sa tubig ang nilalang. Naiwan si Ate Lourdes. Hubad, duguan, nanginginig. Hindi siya makatayo. Habang lumulusong ang isda sa tubig ay napatingin ito sa akin nang dumaan sa gawi ko at doon ko siya nakilala. Si Vicente. Lourdes, anak! Ano nangyari sa'yo? Sino gumawa nito? Hindi sumagot si Ate Lourdes. Umiling lang. Tulo lang ng luha ang isinusukli niya sa bawat tanong. Sinong hayop na yun ha? Sabihin mo, Lourdes! Sino? Lorenzo, tama na nga muna. Hayaan mo nang makahinga ang bata. Tumuturo ako sa tubig, paulit-ulit. Doon nagsimula ang lahat. Ben, may nakita ka ba sa tubig? May nilalang baron. Tumango ako. Doon lang tuluyang may napagtanto si Mama. Ay, aswang nga ba yon? Malaking isda na anyong tao. Makalislik ang balat. Tumango ako muli. Puta! Aswang? Ginahasa ang kapatid ko ng aswang? Si Vicente! Ano sabi mo? Si Vicente ang may gawa. Hindi siya tao. Halimaw siya. Anak, anong ibig mong sabihin? Nakita ko siya. Mukha siyang isda na may balat na parang kaliskis. Pero si Vicente yun. Kilala ko siya. Nakilala ko ang boses niya. Galit na galit siya at sabi niya, may kasalanan daw si tatay sa pamilya nila. Ano bang sinasabi ng hayop na yun? Anong kinalaman ng tatay natin? Hindi ko alam. Basta galit siya. Sabi niya, kabayaran daw ako. Sabi niya, sisirain niya ang buhay nating lahat tulad ng pagkasira ng buhay nila dati. Kaya hindi ko palalagpasin to. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya napapatay. Lorenzo, Hindi, Chang. Kahit makipagpatayan ako sa kanya, anong gagawin mo? Hindi mo siya kayang haraping mag-isa. wala akong pakialam kahit mag-isa ako, Chang. Hahanapin ko siya kahit sa manlupalop o kahit sa tubig pa.
Umupo ako sa tabi ni Ate Lourdes. Hinawakan kong kamay niya, nanginginig pa rin. Tiningnan niya ako, punong-puno ng takot, ng kahihiyan at tanong. Hindi lang pala akong nakakilala sa aswang, kundi siya rin. Nagawa niya itong makilala sa kahit anong anyo dahil mahal niya ito. Umuwi kami. Karga siya ni Kuya Lorenzo. Nakayakap lang siya sa batok nito at mahina pa ring umiiyak. Nang makarating sa bahay ay agad siyang inihiga sa kama. Si Mama ang umasikasa sa kanya at nagpalit ng damit. Kailangan niyang magpahinga. Kung maaari ay wag na muna natin siyang tanungin o kausapin. Baka lalong maging mas masakit para sa kanya. Hindi ako makakatulog nito eh. Gusto kong hanapin yung lalaking yun at lagutan ng hininga. Magkunustili ka muna, Lorenzo. Hindi mo siya kayang mag-isa ng walang gabay. Bukas sa bukas dadalhin natin si Lourdes kay Mang Benedicto. Kailangan niyang malinisan ng katawan at baka may naiwan kung ano sa loob niya. Tama, mas mabuti rin siguro kung humingi tayo ng tulong sa kanya kung paano natin matatalo yung aswang na yun. Oo, maaring alam niya kung paano. Sa ngayon ay magpahinga na muna tayo kaya bukas na yon. Ha? Gagawin natin yun ha? Ben anak, halika na. Nahirapan akong matulog ng gabing yon. Gustong gusto kong sabihin sa kanilang lahat ng nakita ko. Gusto kong magkwento. Hindi ko rin maiwasang maiyak. Gusto kong sisihin ang sarili ko. Kung lumabas ba ako at nagpakita, may magagawa ba ako para pigilan si Vicente? Bata lang ako at alam kong kayang-kaya niya rin akong patayin. Kung tumakbo ba ako at humingi agad ng tulong, hindi kaya marirape si Ate Lourdes? Sa sobrang layo ng mga bahay sa ilog, sa tingin ko'y mabibigo pa rin ako. Humihingi ako ng tawad kay ate sa isip ko dahil wala akong nagawa para iligtas siya. Kinabukasan, maaga kaming gumising para magtungo sa bahay ng albularyo na si Mang Benedicto. Tao po! Tao po! Mang Benedicto, nandiyan ka ba? May sadya ako. Kasama ko ang babae kong pamangkin. Pasok kayo. Anong ipinunta niyo rito? Ito ho kasing pamangkin kong si Lourdes. Kinahasa siya ng isang aswang sa ilog kagabi. Yung aswang ng tubig. At kilala niya rin yon. Ano? Ginahasa siya ng lantakan? Paano naman? Hindi naman nakikipagsiping ang mga katulad nila sa kung paano sumiping ang mga tao. Ano? Anong ibig niyo sabihin? Tulad ng mga isda. Sa tubig sila nagpaparami. Kung gayon naganyong tao ba siya ng mga oras na yon? Tumango ako sa tanong ng matandang albularyo. Bibihira ang mga ganyang ginagawa nila. Pero tansya ko'y dala ito ng galit. May hindi nagtatagal sa lupa ang lantakan kung walang ibang pakay sa tao. Mukhang ganun na nga ho ang nangyari. Kilala siya ng pamangkin ko. Kinilala niya ito bilang manliligaw niya, hindi ba, Lourdes? Opo. Mukhang planado niyang lahat. Pati ang pagpapaibig sa'yo. Gusto niya raw gumante dahil sa kasalanan ginawa ng tatay namin. Yun ho ang hindi ko maintindihan eh. Kahit ako hindi ko naman masasagot yan Tanging siya lang ang makakapagpalinaw ng sinabi niyang yun. O ngayon, anong nais ninyong gawin ko? Gusto naming ipalinis sa inyo ang katawan ni Lourdes. Baka mamaya ay magbunga ang ginawang kahayupan ng demonyong yon. Tama yung naisip mo. May kung sakaling magbunga nga ang ginawa ng lantakan magbubuntis itong si Lourdes ng taong kalahating isda. May mas mainam na malinis nga siya para hindi yung tuluyan mangyari. Nagsimulang maghanda ng kung ano-anong gamit si Mang Benedicto. Si Ate Lourdes nananatiling tahimik. Minsan, natutulala pa. Gusto kong malaman kung anong mga bagay na gumugulo sa utak niya. Gusto ko ring humingi ng tawad.
Habang tinitingnan ko siya'y humihigpit ang puso ko. Makalipas ang ilang sandali, nang maayos ng lahat, pinahiga siya ni Mang Benedicto sa papag. Mahiga kay Neng. Napuno ng usok ang buong bahay dahil sa usok na nanggagaling sa sinigaang balat ng niyog. Sa itaas noon may nakalagay na sariwang dahon ng guyabano at bayabas. Naghahalo-halo ang amoy sa hangin at masyadong masakit sa ilong. Maya-maya pa, ang bungkos ng dahon ng kakawati na umuusok din, hinampas-hampas niya sa buong katawan ni Ate Lourdes. Alisin mo lahat ng masasabang enerhiya na bumabalot sa katawan ng babaeng to. Buksain ang masasabang pumasok sa kanyang kalooban. Pinanonood lang namin siya. Wala man lang kareaksyon si Ate Lourdes kahit mukhang mainit ang dahong hinahampas sa kanya. May mga salita pang ibinubulong si Mang Benedicto pero ibang lengguwahe ang gamit niya kaya hindi namin maintindihan. Maya-maya pa, pinapahiran niya ng langis ang buong katawan ni Ate. Ang langis na to, nagaling sa balat at taba ng sawa, ang tuluyang maglilinis sa kanya. Ay sigurado po ba kayo sa ginagawa niyong yan? Hindi siya mabubuntis. Oo naman, Teresa. At isa pa, ginawa ko lang naman para makasigurado. May posibilidad. Pero bihirang makabuntis sa mga aswang na lantakan ng tao. May kung magbunga man hindi rin mabubuhay na matagal ang bata. Dahil ang mga katulad ng lantakan, sa tubig lang nabubuhay ng matagal. Hindi sila makakatiis sa lupa. Dahil mainit sa balat. Kaya kailangan lagi rin silang nasa tubig. Pero si Vicente po, paano siya nakakatagal? Maaring ma-immune na siya o dumadaloy sa dugo niya ang pagiging malakas na aswang. May mga tulad din naman nilang kayang mamuhay sa lupa at tagaan yung isda lang sa oras na kumakalam ng sikmura nila at kailangan ng mambiktima. Posible bang maraming tulad ni Vicente dito sa atin? Oo, posible yun. Baka hindi lang natin nakikita dahil nasa tubig sila at mas buhay sa gabi kung kailan tulog tayong lahat. Gusto ko sana siyang hanapin. Gusto kong ipaghiganti ang kapatid ko. Paano ko po ba siya matatalo? Ay, maraming pwedeng paraan para matalo ang isang lantakan. Depende na rin sa anyo niya. Kaya lang kung nasaan yung isda siya maraming pwedeng maapektuhan. Lalo na, may sa ilalim ng tubig. Habang inaayos ni Mang Benedicto ang mga ginamit niya, ay tahimik kaming naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Kapag nasa tubig, abay wag na wag niyong hahabulin. Doon siya pinakamalakas, mabilis, matalim ang pangamoy, at kayang palibutan ka kahit sa dilim. Pero may kahinaan pa rin. Ano ho yun? Ang tubig dagat. Hindi sila tumatagal sa alat. Kaya nasa ilog lang sila. Lalo na kung may halong abo ng sinunog na balat ng niyog. May kung gusto niyong saktan ng lantakan sa tubig paliguan niyo muna ng abo ang katawan niyo. Mas mainam kung may dalang bote ng langis na hinaluan ng pinigang luya, dahon ng malunggay, at katas ng kalamansi. Ihalo sa kinuhang tubig sa dagat. Oras na makita niyo siya ibuhos niyo kaagad sa katawan niya. May sisigaw yon. At kung nasa lupa siya, Mas mahina sila roon. Madaling mapagod, mabilis manghina. Ayaw nila ng direktang sikat ng araw. Kaya kung lalaban kayo siguraduhing araw ha. At huwag gabi. Gamitin ninyo ang pinakuluang ugat ng kamangyan at dahon ng sambong. Ang usok niyan nakakabulag sa kanila. Pwede ba siyang saksakin? Di basta-basta. Hindi tumatalab ang patalim na walang lason sa kanya. Pero kung may kutsilyong sinausaw sa langis ng natsyatra at pinatuyo sa araw ng 7 araw, may laban kayo. O kaya buto ng hayop na pinatay ng lantakan. Turugin ninyo. Ihalo sa langis ng niyog.
tsaka pahiran ng talim. Abay tiyak na masasaktan siya roon. Kailan siya pinakadelikado? Tuwing kabilugan ng buwan, gutom sila. Malakas. Pero isang araw bago at isang araw matapos ang kabilugan, doon sila mahina. Parang naghihina ang laman at nagiging mas mabagal. Kung may plano kayo lumaban doon ninyo gawin. Malapit na ang kabilugan. Kaya huwag muna kayong kumilos. Maghanda muna kayo. Maglipod ng lakas at ng mga kinakailangan sangkap. Magbantay kayo. Huwag niyo siyang sabayang lumusok. Tahimik lang akong nakikinig. Kumakabog ang dibdib ko. Lahat ng sinabi ni Ma'am Benedicto, inuukit ko sa isipan ko. Ayokong kalimutan. Gusto kong makatulong. Gusto kong lumaban. Kahit hindi ako makapagsalita, ay sisiguraduhin kong maririnig nila ako kahit sa ibang paraan. Kung gabi niyo siya harapin, kailangan mas doble ang ingat. Kasi sa dilim parang multo ang lantakan. Hindi mo agad maririnig. Pero siguradong nandyan na. Kung hindi maiiwasan, kung sa gabi lang talaga siya magpapakita. May paraan. Una, magdala kayo ng apoy. Hindi lampara. Hindi flashlight. Apoy na totoo. Sulo, kandila, kahit anong may buhay na apoy. Takot sila roon. Lalo na kung ang kahoy ay mula sa puno ng salinggogon. Salinggogon? Oo, ang usok niyan. Sumasakit sa balat nila. Mas mainam kung gawin ninyong pamalo ang isang sanga noon. Basahin niyo rin ng langis ng ahas. Yung pinakuluan sa balat ng bawang. Lahat yon iniukit ko sa aking alaala. Hindi ko pwedeng kalimutan. Alam kong babalik si Vicente at kapag dumating ang gabi ng paghaharap, kahit wala akong tinig, may laban ako kahit bata ako. Pagka-uwi mula sa bahay ni Mang Benedicto ay agad kaming nagpulong-pulong. Tahimik si Ate Lourdes buong biyahe pero pagdating sa loob ng bahay, siya na mismo ang unang nagsalita. Hindi ko kaya na maghintay na lang. Mabuti na nga lang at nagawa ko siyang makilala. Hindi ko kayang matulog sa takot habang buhay pa yung hayop na yun. Di rin ako papayag na parang walang nangyari. Uumpisa na natin ang paghahanda. Pero kailangang mag-ingat tayo. Gusto ko mang pauwi ng tiyonyo. Siguro naman ay kakayanin na natin to ng may gabay ni Mang Benedicto. Hindi basta galit ang kailangan natin. Plano, oras at tamang gamit. Ayoko ng puro plano lang. Gusto kong makabawi. Kahit siya pa yung una kong minahal, babawiin ko ang dignidad ko. Sisiguraduhin kong sa kamay ko siya mamamatay. Alam naman natin na may laban tayo kung tayo ang pipili ng oras. Isang araw bago ang kabilugan, doon natin siya harapin. Hindi ko hahayaang masaktan ka pa niya, Lourdes. O kahit sino pa sa inyo. Hindi pa sapat ang lakas mo kaya hayaan mo ang kuya mo na ang kumilos sa mga dapat gawin para magkapaghiganti sa kanya. Hindi ako mahina, Chang. Hindi na ako yung babae kagabi. Sisiguraduhin kong magugulat niyang Vicente sa kaya kong gawin. Ako na ngayon yung mga akit sa kanya. Tulad kung paano niya ako pinaikot para mabiktima. Papatayin ko siya sa sariling lambat niya. Sigurado ka pa? Magandang ideya yung naisip mo. Pero natatakot ako mapahama ka, Lourdes. Gagamitin ko ang mukha ko at alaala ko sa kanya para akitin ko siya at siya ang lumapit. Sa lupa ko siya dadalhin at kapag lumapit siya, magiging laso ng halik ko. Ay, teka! Delikado yan, Lourdes! Lalo mong ipapahamak ang sarili mo! Mas delikado po kung mananatili akong biktima habang buhay. Hindi na ako biktima ngayon. Isa na akong pain at isa akong patibong. Habang nagsasalita siya ay kitang-kita ko ang galit sa mukha niya. Matapang at puno ng apoy ang mga mata ni Ate Lourdes. At kahit hindi ako makapagsalita, pinisil kong mga kamay niya. Tumingin lamang siya sa akin. Gagawin nating impyerno ang lupa para sa isdang aswang na yun.
maghihiganti ako. Sa mga sumunod na araw ay wala kaming ibang ginawa kundi ang maghanda. Pursigido sila sa gagawin at ganun din ako. Planado na ni Ate Lourdes ang lahat. Talagang handa siyang ipain ang sarili niya. Dumating ang takdang oras, isang gabi bago ang kabilugan ng buwan. Bit-bit ni Kuya Lorenzo ang lahat ng kailangan sa isang malaking bag. Sa likod ng saya na suot ni Ate Lourdes, nakatago roon ang patalim na may lason. Si Mama, ganun din at may baong tubig dagat, tulad ng sinabi ni Mang Benedicto. Oras na. Ben, maiwan ka na lang dito ha. Hindi ka pa pwedeng sumama at bata ka pa. Umiling ako. Ipinakita kong gusto ko talagang sumama at itinaas ko pang daladala kong sulo na hindi pa nasisindihan. Gusto ko ring maipagiganti si Ate Lourdes. Ben, baka mapahamak ka kung sasama ka pa. Isama na natin siya. Nang sa gayon bata pa lang, maturuan na natin siya kung paano lumaban. Tahimik ang paligid habang binabagtas namin ang makitid na daan papunta sa ilog. Walang ibang tunog kundi ang mga yabag naming dumadagundong sa lupa. Tanging liwanag ng buwan ang siyang nagsisilbing ilaw namin. Sapat lang para makita ang bawat hakbang. Dito tayo dadaan. Tubat ng kanan. May likuan dyan patungo sa kabila nang hindi tayo lumlusong sa tubig. Huwag kayong gagawa ng kahit anong ingay ha. Huwag kang hihiwalay sa akin, Ben. Dikit-dikit lang tayo. Nakarating kami sa gilid ng ilog. Walang kahit anong ingay. Parang ang oras mismo'y huminto. Agad kaming nagtago sa likod ng mga punong saging. Ako ay sa pagitan ni na Kuya Lorenzo at ni Mama. Si Ate Lourdes naman, huminga ng malalim at lumusong sa tubig. Vicente! Vicente! Nanginginig ang boses niya. Parang totoong nangungulila pero mas nangingibabaw ang para sa akin ay puot. Kapani-paniwala. Nakayuko siya habang nilalaro ng tubig ang laylayan ng kanyang saya. Umangat ang mukha niya at sinimulan na ang palabas. Vicente, nasan ka? Hindi ako galit sa'yo. Lumabas ka naman at magpakita ka sa akin, mahal ko. Gusto ko lang malaman kung totoo yung lahat ng sinabi mo noon. Kung totoo pa rin yung mga yakap mo sa akin. Lumabas ka. Humakbang pa siya palapit sa gitna ng ilog. Basang-basa ang suot niya pero wala siyang pakialam. Patuloy ang sigaw, ang hikbi, ang pag-arte. Ayoko na sa buhay na to, Vicente. Ayoko na sa gutom, sa takot, sa pagiging mahina. Kung totoo man ang pagmamahal mo sa akin noon, kunin mo na ako. Ilayo mo na ako dito at nakakapagod na ang buhay na to. Ang galing niya. Tahimik ka lang, Chang. Baka marinig niya tayo. Patuloy ang pagsigaw ni Ate Lourdes. Paulit-ulit. Lalong tumatagos ang boses niya sa katahimikan ng paligid. Wala pa rin lumilitaw, pero hindi siya tumigil. Vicente, kahit anong ginawa mo sa akin, hindi ako galit sa'yo. Oo, noong una galit na galit ako kasi paano mo nagawa sa akin yun? Masakit, oo, dahil natutunan na kitang mahalin pero pinapatawad na kita. Hindi ko kaya mabuhay sa takot. Sasama na lang ako sa'yo. Isasama mo naman ako, di ba? Lumayo tayo sa mga tao. Hanggang sa may bumalot na lamig sa paligid. Bigla kong naamoy ang baho ng bulok na isda. Saka ako tumingin sa ilog. May bumubula. Dahan-dahang umaahon ang isang nilalang. Tulad kung paano ko siya unang nakita. Nanlaki ang mga mata ko. Kahit kailan hindi ako masasanay na makakita ng katulad niya. Maitim ang balat at nangingintab ang kaliskis sa balat.
Nakakikilabot ang mga mata. Ang buhok niya'y parang basang ugat. Si Vicente, ang anyo niya'y kalahating tao, kalahating isda. Pero walang halong takot sa mukha ni Ate Lourdes nang tuluyan itong makalapit sa harap niya. Bagkus, lumapit siya rito at yumakap. Vicente, salamat. Akala ko wala na akong halaga sa'yo. Salamat at nagpakita ka sa akin. Pinagbabawal to. Pero hindi kita matiis. Tumulo ang laway niya sa balikat ni Ate Lourdes. Halos mapasigaw ako sa pandidiri at takot, pero nanatili akong tahimik. Humigpit ang yakap ni Vicente sa kanya. Umalis na tayo ngayon. Kung gusto mo, sumama ka sa akin at oo, Lourdes. Natutunan kong mahalin ka sa kabila ng galit ko sa pamilya mo. Dala ko na ang daan. Isasama na kita. Tungkol nga pala sa sinabi mo sa akin nung gabi na yun, bakit gusto mo maghiganti sa pamilya ko? Gusto ko munang malaman ang lahat bago ako tuluyang sumama sa'yo. Dahil ang tatay mo ang pumatay sa magulang ko. Ano? Tatay mo ang bumaril sa tatay ko. Pagkatapos niya malaman na tatay ko ang dahilan kung bakit nawala ang nanay mo. Tinuntun niya kami. Gabi yun, Lourdes. Walang kuryente. Tahimik lang kami kumakain. Binuksan niya ang pinto at walang sabi-sabi. Binaril ang tatay ko sa harap ko. Parang hayop. Hindi totoo yan. Alam ko. Akala ko tapos na. Pero hindi pa pala siya kontento. Sinunod naman niya ang nanay ko. Nakiusap ako paulit-ulit. Nakaluhod ako habang yakap ko si nanay. Pero tinutok pa rin niya yung baril. Sinabi niya, walang pamilyang matitira sa akin. Hindi. Sumigaw ako. Umiyak. Pero pinutok pa rin niya. Bumagsak si nanay sa kandugan ko. Nakatilat pa rin. Naramdaman ko yung dugo niya sa kamay ko. Sa mukha ko. Tapos tinutok niya yung baril sa noo ko. Pero hindi niya pinutok. Sinabi niya, hahayaan niya raw ako mabuhay. Titigan ko raw siya na mabuti para maalala ko kung sino ang pumatay sa pamilya ko. Vicente. At simula nun, namuhay ako sa galit. Pinalakas ko ang sarili ko. Hinintay kong lumaki ako at lumakas. At nung kaya ko na, binalikan ko siya. Tinuntun ko kung nasan siya at sa gitna ng ulan. Pinuntahan ko siya. Walang nagawa ang katawan niyang lasing. Binaril ko siya sa ulo ang 3 beses. Ako ang pumatay sa tatay mo, Lourdes. Bata pa ako noon. Tangina mo! Ikaw ang pumatay sa kanya! Anak ka ng demonyo! Kasalanan niya! Kasalanan ng tatay ko, oo. Pero siya ang pumatay sa pamilya ko. Nawalan ako ng pamilya. Dahil sa kanya. At ako? Ako ang idadamay mo? Hindi kita balak saktan. Noon, bahagi ka ng plano. Pero minahal kita, Lourdes. Totoo yun. Gago ka pala eh! Kung hindi kinuha ng tatay mo ang nanay ko, walang dahilan para patayin siya. Gago rin ang pamilya mo eh, lahat kayo may kasalanan. Pareho lang tayong may sugat. Pero hindi mo kailangang ipasa ang sakit mo sa akin, Vicente. Hindi ako kasangkapan para sa paghihigante mo. Pero ikaw ang naging dahilan kung bakit ko gustong tumigil. Gusto mong sumama sa akin, hindi ba? Halika na! Nalimutan na natin ang lahat ng sakit. Tumahimik ang paligid. Tila natigilan pati ang ilog. Kailangan na magawa ang plano, masyado nang tumatagal. Oo, pero sa huling pagkakataon, gusto ko muna makita ang lupa. Gusto ko muna magpaalam sa aking mga alaala. Bilisan natin. Hindi ako pwede magtagal malapit sa lupa. Malapit na ang bilog na buwan. Lumingon sa gawin namin si Ate Lourdes. Kumindat siya. Palatandaan yun. Sumenya si Kuya Lorenzo. Handa na ang bote ng langis. Si Mama nakahawak sa boteng may tubig dagat. Huwag muna tayo kikilos. Hintayin yung lumapit sila sa lupa. Tila nabingi ako sa katahimikan. Ang puso ko ay parang sasabog. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o sa galit. Dahan-dahan silang
umaahon. Palapit na sila. Tinitigan ako ni Kuya Lorenzo. Tumango ako. Tapos ay sinindihan ko ang sulo. Nagbilang muna ako bago ako matapang na tumayo. Sabay-sabay kaming sumugod, dala mga panlaban namin. Ina kang hayop ka! Ito ang nararapat sa demonyo kagaya mo! Binuhusan siya ng langis ni Kuya Lorenzo. Saka ko naman itinutok sa kanya ang sulo. Dahilan para sumiklab siya. Tumalsik ang langis sa katawan niya. Kumapit ang apoy. Napakapit sa akin si Mama. Tumugod si Kuya. Si Ate Lourdes umatras at tumakbong papalayo mula kay Vicente. Traitor! Nakala ko, mahal mo ako! Ginamit mo ang pagmamahal ko para gawing impyerno ang pagkatao ko. Ngayon, Ako naman na magpapaalala sa'yo ng apoy ng impyerno. Paano mo nagawa sa akin to? Dahil demonyo ka at ako mismo ang papatay sa'yo. Sa isang mabilis na galaw, agad na hinugot ni Ate Lourdes ang patalim na nakatago sa kanyang likuran. Sa isang malakas na unday ng saksak, itinarak niya ito sa mismong dibdib ni Vicente. Mabulok ka sa impyerno! Yan ang bagay sa'yo! Lourdes! Mahal ko! Nag-aapoy pa rin ang katawan niya habang nanlilimahid sa dugo ang kanyang dibdib. Ang dugo niya'y itim at hindi pula. Lumalabas din yon mula sa bibig niya. Umalingaw-ngaw ang huling paghinga ni Vicente. Isang tunog na parang mula sa kaibuturan ng impyerno. Tumirik ang mga mata niya at sa huling sandali ay nakita kong lumambot ang mukha niya. Tapos na ba? Tapos na ba talaga? Oo, tapos na kababuyan niya. Wala na ang aswang. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam. Parang may tinanggal na lubid sa leeg naming lahat. Tahimik ang paligid. Si Vicente, unti-unting nilamon ng apoy hanggang sa wala nang matira kundi abo. Sa wakas, nakamit ko rin ang hustisya na matagal ko nang minimithi. Naipaghiganti ko na rin kayo, Nay. Tay. Testa tayo. Pagiging tahimik na ang mga gabi. At sa wakas ay nakahinga kami ng maluwag. Muli naming narinig ang huni ng kuliglig. Senyales na bumalik na ang buhay sa ilog at kagubatan. Ang halimaw sa tubig, wala na. At ang apoy ng galit, patay na. Lumipas ang napakaraming taon. Inuusig pa rin ako ng napakaraming tanong sa isipan ko magpahanggang ngayon. Mga bagay na hindi ko nagawa nung gabing yon. Pero nagawa naman akong mapatawad ni Ate Lourdes dahil naiintindihan niyang bata pa ako noong mga panahon na yon. Ngayon po ay maayos ng pamumuhay niya. May asawa na rin siya at mga anak. Ganon din po si Kuya Lorenzo. At ako po, heto, single. Dahil gusto ko ring umamin na bakla po ako. Yun lang po. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Muli, ako po si Ben at maraming salamat sa pakikinig. Kung sakaling mapili ang kwento kong ito, gusto ko po sanang itanong kung ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa sitwasyon ko noong mga oras na yon. Anong gagawin nyo kung makita nyong ginagahasa ang kakilala nyo pero pipi kayo?